Hindi ko lang alam kung nang titrip lang ba itong NBA sa Sixers dahil kabilang sila ngayon sa mayroong pinakamaraming back-to-back game sa NBA. Kasama nila sa hanin na yan ang Charlotte Hornets, Denver Nuggets, Phoenix Suns at ang Washington Wizards. Okay lang ito sa ibang team dyan, pero bakit ang Sixers pa na sobrang rupok ng tuhod nitong si Joel Embiid at marupok din itong si Paul George na palagi nilang tinatamaan ng injury? Kaya sa puntong ito, hindi ko alam kung sinadya ba to ng NBA o nandyan lang talaga yung kanilang pangalan. Dahil kung pag-uusapan ang mayroong pinakamaraming back-to-back, masaklap yan, mabigat yan dahil kinakailangan mong maglaro ng back-to-back. At para sa isang kupunan na mayroong mga injured players ay hindi po yan maganda. Ngayon, ang Golden State Warriors naman at ang LA Clippers ang natatanging team sa NBA na mayroong 15 back-to-back sets. Mahirap din to para sa Golden State Warriors considering na mayroong mga edad na ang majority ng kanilang mga malalaro. Samantalang, ang Lakers naman ay 14 back-to-back sets. Ang Atlanta Hawks, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Rockets at ang Indiana Pacers ay mayroong 12 back-to-back. Sila po ang pinaka-kaunti lamang na back-to-back mga idol. Definitely ang Sixers nandyan dapat. At yung Rockets sana nandun sa itaas sa 16 back-to-back games. Pero ganun talaga. Last season yung Lakers 13 back-to-back lamang. Ngayon tumaas ng kaunti. 14 back-to-back na sila. Ito po sa ngayon ang mahirap sa NBA at maraming mga malalaro ang nagre-reklamo dito sapagkat minsan ay napapagod na yung kanilang katawan at minsan ito rin po ang major contributor kung bakit sila ay nai-injured at nasasaktan. Hindi naman mapigilan ni John Stockton na magkomento patungkol ngayon sa load management ng mga players sa NBA, especially sa mga star player. Ayon pa mismo kay John Stockton, isa sa mga pinakamagaling na mga manlalaro sa NBA mga idol, soft na sa ngayon ang NBA. Imagine, ang mga players ay magte-take ng 20 days off na load management. Yung iba ay bibigyan ng pahinga, magkakaroon ng peaking injury para yung kanilang mga malalaro ay makapagpahinga sa regular season at para magamit nila ng matindi sa NBA playoff. Pero gayon pa man sa playoff ay na-injure din po ang kanilang mga star player. Ayon pa mismo kay John Stockton, sa kanilang kapanahunan noon ay para mo na rin sinasabi sa iyong ama na magkakaroon ka raw ng layoff for 20 days. Ngayon, ang tanong, sino ang magpapakain sa pamilya mo kung hindi ka magtatrabaho? Yan po ang komento ni John Stockton mga idol patungkol sa load management ngayon sa NBA. Para sa akin naman, so far heto yung nakikitang reasonable na paraan ng mga NBA team para mabigyan ng pahinga ang kanilang mga malalaro considering na mabigat na talaga sa ngayon ang workload ng kanilang mga players, especially sa kanilang schedule, yung ating pinag-usapan na marami ng back-to-back games. Sa kabilang banda ay mas high-tech na nga sa ngayon at marami ng mga teknolohiyang magagamit para palakasin ang mga katawan ng mga NBA players. Hindi katulad noon na limitado lamang ang mga kagamitan at yung mga services.